Bongo Bato de la Rosa kakasuhan ng ICC. Nawanong mangyayari kung ika'y kumapit sa isang strongman na populista at the height of his career through thick and thin to richer or even richer na may homicidal tendencies, burarang bibig at mga maanghang na pananalita. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Mr. Obama, you can go to hell. Putang ina, mamurahin kita dyan sa... I will be a dictator. No doubt about it. But only against the forces of evil. Criminality, drugs, and corruption in government. Pinangalanan na ng International Criminal Court sina Senador Bongo at Bato de la Rosa among others bilang mga co-perpetrators o katuwang ni Duterte sa pagsasagawa ng mga krimeng kinakaharap niya ngayon sa ICC. Now if you've been living under a rock, halos isang taon na ang nakalipas since mapalipad si Duterte from the Philippines to the ICC in The Hague, the Netherlands sa kasong crimes against humanities regarding his war on drugs campaign at the alleged Davao Death Squad at nung siya pa ang mayor ng Davao. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung truth. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman.
Nag-file kasi si dating Senador Trillanes at Magdalo Representative Alejano noong 2017 ng isang supplemental communication sa ICC, basically signaling na they will be cooperating through updates, yung mga pagbibigay ng mga updates, ongoing crimes, or yung kung ano man, basically resources para i-corroborate yung mga alleged at mas pinalawak raw na pagpatay sa mga suspects without fair trial ng Duterte administration. Pero ito lang ang sasabihin natin. At least binalaan kayo ni Trillanes. Ayaw nyo lang siguro talagang makinig na bilang na ang mga araw niyo dahil konti na lang, ilalabas na ang inyong mga arrest warrants. Pero yung mga hindi nag-cooperate, baka within the next few days o weeks, may issue na sila ng blue notice ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila, diffusion. So, ito yung questionin sila sa mga immigration counters ng kung saang bansa man sila lilipat. Yung sila Bato, Duterte, Sara, Bongo, and ano sila primary suspects sila Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. Now, ilan sa mga sinasabing kasabwat daw ni Duterte ay the following. Senador at dating pambansang photo bomber Bongo na naging loyal aide ni Duterte for decades to come simula nang siya ay maging congressman, mayor ng Davao City at presidente ng Pilipinas. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Kasama rin nila si Senador at dating PNP Police Chief / Architect ng Oplan Tukhang, Bato de la Rosa, na ngayon nagtatago na dahil sinabi ni Ombudsman Remulla may warrant na ang ICC laban sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. Kasama pa ang ibang mga dating PNP chief na nagtrabaho rin sa Davao, which could have some connection sa naunang Davao Death Squad tulad ni na former Police Chief Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde. Senator, may I interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo.
Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanongin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Kasama sina dating PIDEA Chief Isidro La Peña, dating NBI Chief Dante Guieran, Pero lahat yan, kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging Chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Ako nakikinig at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Natatawa lang po ako dyan eh. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung mayroon mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb doon sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y aristuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko, ay yung maging malinaw na kung anong basehan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. All of them served directly to former President Rodrigo Duterte. This is, kung iisipin natin, an open secret na. And the Filipino people still supported it. Lalo na nung siya ay tumatakbo pa lamang. So kung iisipin natin it's not really just the Dutertes and the higher ranking officials na pumatay sa mga alleged drug suspects, while the rich drug lords flee the country and party. We have blood in our hands. Tayo mga Pilipino, we have blood in our hands as a collective. And we seem to be parading it, lalo na at the Duterte family is still the front runner in the national politics. Lalo na at again, si Bongo, si Bato de la Rosa, top 1 at top 3 sa pagkasenador. Malakas ang hatak ng mga Duterte at kanilang mga supporters. Tatandaan din natin na kung tutuusin, hindi si Trillanes sa pinakamalaking kalaban ni Duterte. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sampaling ko sa Chairman. Session Session suspended.
the biggest enemy of Duterte ay ang kanyang sarili. The fact na hindi niya mapigilan ang kanyang bunganga. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Pero ayos lang yan. Total naman, ready na si Duterte noon pa man na harapin ang ICC, di ba? I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Verdi Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.